Paolo, sa akin ba talaga ang perang ito? Hawak-hawak ng isang babaeng mula sa Cuba ang isang sobre, habang walang tigil na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Laman ng sobre ang kanyang unang sahod na kinita sa Pilipinas, Ella Pantlapilima. Bakit pinili ng isang gurong taga-Cuba na iwan ang kanyang bayan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Laura. Kumusta sa lahat? Ako si Laura. Ipinanganak at lumaki ako sa Havana, ang kabisera ng Cuba, isang islang bansa sa dagat Caribbean. Noong bata ako, pangarap kong maging isang guro. Sa tuwing naiisip ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng klase at nagtuturo, bumibilis ang tibok ng puso ko. Nagsumikap ako sa pag-aaral at sa wakas ay nakapasa sa National Normal University. Pagkatapos kong magtapos, naging guro ako ng Espanyol sa isang pampublikong paaralan. Umiyak ako sa tuwa nang matanggap ko ang notice of appointment. Ipinagmalaki rin ako ng aking mga magulang. Sa Cuba, bagamat maliit ang sahod, ang pagiging guro ay isang respetadong propesyon. Ngunit mabilis akong sinampal ng katotohanan. Ang buwanang sahod ko ay katumbas lamang ng humigit kumulang 50,000. Ang mas masahol pa, halos wala kang mabibili sa kakarampot na halagang iyon. Kailangan naming umasa sa mga rasyon na ipinamimigay ng gobyerno. Bawat buwan, may takdang dami ng bigas, beans at asukal na maaari naming makuha. Ang karne ay isang luho na minsan lang namin makikita tuwing may espesyal na okasyon. Ang aking ama ay nag-aayos ng mga lumang sasakyan, habang ang aking ina ay naglalaba para sa aming mga kapitbahay para kumita ng kaunting dagdag. Kaming tatlo ay halos hindi nabubuhay sa ganitong paraan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa hapagkainan, bumuntong hininga ang aking ina. Laura, anak, pasensya na, patatas lang ang mayroon tayo ngayon. Ngumiti ako at sinabing, okay lang po, ngunit nangingilid na ang luha sa aking mga mata. Isang 36 taong gulang na guro na hindi man lang makapagbigay ng disenteng pagkain sa kanyang pamilya. Dinurog ng ganitong kawalan ng pag-asa ang puso ko. Tiningnan ako ng aking ama at sinabi, Laura, matalino ka at magaling kang mag-Ingles. Umalis ka na sa bansang ito. Kung mananatili ka rito, ganito ang magiging buhay mo habang buhay. Binago ng mga salitang iyon ang buhay ko. Inilabas ng aking pamilya at mga kamag-anak ang perang inipon nila sa loob ng mahigit 10 taon para bigyan ako ng pagkakataong mag-aral sa Espanya. Sinabi nila, kung makakatanggap ako ng magandang edukasyon, balang araw ay makakabalik ako para tulungan ang pamilya. Dala ang mabigat na inaasahan na ito, sumakay ako sa eroplanong patungong Madrid. Hindi ko malilimutan ang araw na dumating ako sa Madrid, Spain. Paglabas ko ng airport, napigil ko ang aking paghinga sa tanawin sa aking harapan. Matataas na gusali, malilinis na kalsada, at walang katapusang daloy ng mga sasakyan para akong nasa ibang mundo. Sa Cuba, mga sasakyan mula pa noong 1950s ang tumatakbo sa mga kalsada, ngunit dito, lahat ay moderno. Gayunpaman, mabilis na napalitan ng realidad ang aking pananabik. Para mabayaran ang matrikula at gastos sa pamumuhay, nagtrabaho ako sa isang restauran sa umaga at bilang tagalinis sa gabi. Pilit ko na lang isinisingit ang pag-aaral. 4 na oras lang ang tulog ko araw-araw at halos bumigay na ang aking katawan sa pagod. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Masyadong malaki ang isinakripisyo ng pamilya ko. Hindi ko maaaring sayangin ang perang iyon. 2 taon ang lumipas sa ganoong paraan. Isang hapon ng Sabado, habang nagtuturo ako sa isang klase ng Espanyol, isang lalaking may hitsurang Asyano ang pumasok. Matangkad siya at mukhang tahimik. Pagkatapos ng klase, lumapit siya at nagpakilala. Hi, ako si Paulo Reyes, mula sa Pilipinas. Gusto kong matuto ng Spanish kaya ako nag-enroll. Iyon ang unang pagkikita namin ng aking asawa. Linggo-linggo, laging nasa oras si Paulo sa klase. Mas masipag siya kaysa sa ibang mga estudyante. Pagkatapos ng klase, lagi siyang may maraming tanong. Ma'am, sa anong sitwasyon ginagamit ang ekspresyong ito? Tama po ba ang pagbigkas ko? Ang kanyang kaseryosohan ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Isang araw pagkatapos ng klase, maingat na nagtanong si Paulo, Ma'am, kumain na po ba kayo? May alam akong magandang restaurant sa malapit. Sa una, gusto kong tumanggi, ngunit ang kabaitan sa kanyang mga mata ay nagpalambot sa aking puso. Pumasok kami sa isang maliit na bistro, umupo at nag-usap. Sinabi ni Paulo na isa siyang graduate student na nag-aaral ng arkitektura sa Espanya. Interesado ako sa pagsasanib ng tradisyonal na arkitekturang Pilipino at arkitekturang kanluranin, kaya ako nag-aral dito. Habang inilalarawan niya ang kanyang mga pangarap,
nag-init din ang puso ko. Ibinahagi ko rin sa kanya ang aking kwento tungkol sa buhay sa Cuba, ang pressure na dala ko para sa aking pamilya, at ang mabigat na responsibilidad na kailangan kong bumalik balang araw. Tahimik na nakinig si Paulo at pagkatapos ay sinabi, "Laura, napakatapang mo. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal mo sa iyong pamilya. Ako lang ang nakakaalam kung gaano kalaking ginhawa ang idinulot sa akin ng mga salitang iyon. Mula nang umalis ako sa Cuba, iyon ang unang pagkakataon na may tunay na nakaintindi sa aking nararamdaman. Simula noon, madalas na kaming magkita. Noong una, dahilan lang namin ang pagpapractice ng Espanyol, ngunit dahan-dahan, nagsimula kaming magbahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Laging nariyan si Paulo sa mga panahong pagod na pagod ako. Kapag naghuhugas ako ng pinggan o pagkatapos ng nakakapagod na trabaho sa paglilinis, lagi siyang may sinasabing maganda, "Laura, pagod ka na." Ang isang taong masipag na tulad mo ay tiyak na magkakaroon ng magandang kinabukasan. Puno ng sinseridad ang kanyang mga salita. Isang araw noong tagsibol, inaya ako ni Paulo sa Retiro Park. Nakaupo kami sa isang bench sa tabi ng lawa nang maingat siyang nagsalita. "Laura, malapit na akong bumalik sa Pilipinas. Tapos na ang semestre. Nanlamig ako. Ngayong mayroon na akong taong masasandalan. Mag-isa na naman ba ako ulit?" Ngunit nagpatuloy si Paulo. "Pero, Laura, hindi ko kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Pwede ka bang sumama sa akin sa Pilipinas?" Sa sandaling iyon, bumuhos ang aking mga luha. Halo-halong tuwa at takot ang naramdaman ko. Pilipinas, isang dayuhang bansa. Ano kayang buhay ang naghihintay sa akin doon? Ngunit habang tinitingnan ko ang tapat na mga mata ni Paulo, naramdaman ko ang tiwala. Hindi naging madali ang desisyon. Nang tawagan ko ang aking mga magulang sa Cuba, matagal na nanahimik ang aking ina. "Laura, anak, ang mahalaga ay maging masaya ka, pero nag-aalala si Mama para sa iyo. Hindi namin kilala ang Pilipinas. Nag-aalala rin ang aking ama, ngunit sa huli, iginalang niya ang aking desisyon. Laura, iyan ang landas na pinili mo. Naniniwala si Papa sa iyo. Huwag mo lang kalimutan, kung may problema ka, tumawag ka lang." Pagkababa ko ng telepono, matagal akong umiyak. Naramdaman ko na tinalikuran ko ang aking pangako na kumita ng pera para tulungan ang aking pamilya. Nilamon ako ng guilt. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay at sinabi, "Laura, pangako, dadalhin ko ang mga magulang mo sa Pilipinas. Gusto ko rin silang magkaroon ng magandang buhay." Sa paniniwalang iyon, nagpasya akong magtungo sa Pilipinas. Noong taglagas ng 2020, nakuha ko ang aking spousal visa para sa Pilipinas gamit ang aking Cuban passport at lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas ko ng airport, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking mukha, isang pakiramdam na ibang-iba sa klima ng Cuba. Sinalubong kami ng mga magulang ni Paulo. Sa aming unang pagkikita, binigyan nila ako ng isang mainit na yakap. "Laura, iha, pagod ka sa biyahe. Mula ngayon, pamilya ka na namin." Muli na namang tumulo ang luha ko sa mga salitang iyon. Isang bagong bansa, isang bagong pamilya, isang bagong simula. Hindi ko malilimutan ang unang gabi ko sa Pilipinas. Pumasok ako sa banyo at nakita kong tuloy-tuloy ang agos ng mainit na tubig mula sa shower. Natigilan ako. Sa Cuba, 2 o 3 beses lang sa isang linggo may mainit na tubig at mahina pa ang pressure, kaya hindi ka talaga makaligo ng maayos. Pero dito, anumang oras ay may mainit na tubig. Ilang beses kong binuksan at isinara ang gripo. Totoo ba ito? Bulong ko sa sarili, habang patuloy na umaagos ang luha. Ang isang pangunahing bagay na tulad nito ay isang luho sa Cuba. Paglabas ko ng banyo, naghiwa ang biyenan ko ng mga prutas at inilagay sa mesa. "Laura, baka gutom ka. Heto, kumain ka muna ng prutas." Nang makita ko ang isang platong puno ng pakwan, ubas at mansanas, muli akong naiyak. Sa Cuba, napakabihira ng prutas. Saging at mangga ay paminsan-minsan lang nabibili at napakamahal. Ngunit dito, buong taon, ang mga supermarket ay puno ng iba't ibang prutas at mas mura kumpara sa Cuba. Nang una akong pumunta sa supermarket, talagang nagulat ako. Ang meat section ay puno ng baka, baboy at manok na parang bundok. Tinitigan ko ang mga karne, nanlalaki ang mga mata. "Paulo, totoo bang karne ang mga ito? Pwedeng bumili ang mga tao kahit gaano karami?" Tumawa si Paulo at sumagot, "Oo, Laura, kahit gaano karami ang gusto mong bilhin." Napaiyak ako doon mismo. Sa Cuba,
Ang pagbili ng kalahating kilong karne ay katumbas na ng isang linggong sahod at hindi pa tiyak kung makakabili ka. Ang rasyon naming manok ay minsan lang sa isang buwan at leeg at pakpak lang ang bahagi. Ngunit dito, pinupuno ng mga tao ang kanilang mga cart ng karne na parang ordinaryong gulay lang. Matagal akong nakatayo doon, hindi makapaniwala. Hinawakan ni Paulo ang kamay ko. Laura, ngayon, maaari mo nang kainin ang lahat ng gusto mo. Huwag kang mag-alala. Nang gabing iyon, nag-ihaw ang biyenan ko ng liyempo para sa akin. Nang isubo ko ang malutong at mamantikang karne, pakiramdam ko ay nananaginip ako. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakain ng masarap na karne. Masarap ba, Laura? Tanong ng biyenan ko. Tumango ako habang umiiyak. Opo, tita. Sobrang sarap. Hindi po ako makapaniwala na makakakain ako ng ganito. Namula rin ang mga mata ng biyenan ko. Kawawang Laura, marami kang pinagdaanan. Mula ngayon, magkakaroon ka na ng magandang buhay dito. Ngunit ang buhay sa Pilipinas ay hindi naging madali sa simula. Ang pinakamalaking problema ay ang wika. Ang Tagalog ay napakahirap, isang sistema ng pagsulat na ganap na naiiba sa Espanyol. Tinuturuan ako ni Paulo gabi-gabi, ngunit napakahirap ng pagbigkas at ang bilis magsalita ng mga Pilipino. Sa palengke, wala akong maintindihan ni isang salita mula sa mga tindera. Bumalik na naman ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Sa Cuba, isa akong respetadong guro, ngunit dito, isa lang akong dayuhan na hindi marunong magtagalog. Isang araw, naligaw ako habang mag-isang sumasakay ng bus. Tiningnan ko ang mapa sa aking telepono, ngunit ang mga pangalan ng lugar ay nasa Tagalog, hindi ko maintindihan. Sa aking pag-aalala, sinubukan kong magtanong sa mga dumadaan, ngunit hindi ko masabi sa Tagalog. Biglang may lumapit na isang matandang babae. Ineng, saan ka pupunta? Ipinakita ko sa kanya ang address na nakasulat sa isang papel. Hinawakan ni Lola ang aking kamay at personal akong dinala sa sakayan ng bus. Dito, sakay ka ng bus na may sign na Fairview. Mag-ingat ka. Ang init ng kanyang kamay ay muling nagpaiyak sa akin. Ang mga Pilipino ay napakabait kahit sa isang dayuhan. Pagkaraan ng isang buwan sa Pilipinas, sinabi ni Paulo, Laura, kailangan na nating maghanap ng trabaho. Isang trabaho kung saan magagamit mo ang iyong kakayahan. Kahit isa akong guro, wala akong lisensya sa Pilipinas at hindi pa ako bihasa sa Tagalog. Kaya nagsimula akong maghanap ng trabaho bilang guro ng Espanyol. Sa kabutihang palad, isang language center malapit sa aming bahay ang naghahanap ng part-time na guro. Sa interview, sinabi ng direktor, Laura, napakaganda ng iyong accent. Ang pagkakaroon ng gurong mula sa Cuba ay magiging isang magandang karanasan para sa mga estudyante. Pwede ka na bang magsimula sa susunod na linggo? At ganoon nagkaroon ako ng unang trabaho sa Pilipinas. Sa unang araw ko sa trabaho, pinagpapawisan ang aking mga kamay sa kaba. Pagbukas ko ng pinto ng language center, nakita ko na karamihan sa mga estudyante ay mga college student o mga profesional. Pagkatapos ng unang klase, isang estudyante ang nagsabi, Ma'am, ang ganda po talaga ng accent niyo. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang wikang Espanyol. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Bagamat hindi ko magamit ang aking formal na kwalifikasyon bilang guro mula sa Cuba, dito kinikilala pa rin ang aking kakayahan. Pagkaraan ng isang buwan sa language center, dumating ang araw ng sahod. Inabot sa akin ng direktor ang isang sobre. Laura, salamat sa iyong sipag. Maganda ang feedback ng mga estudyante. Sa susunod na buwan, gusto mo bang dagdagan natin ang iyong mga klase? Nanginginig kong kinuha ang sobre. Pag-uwi ko, binuksan namin ito ni Paulo. Nang makita ko ang laman, napaupo ako sa sahig. 35,000. Nagulat si Paulo. Laura, anong nangyari? May masakit ba sa iyo? Umiling ako at bumuhos ang aking mga luha na parang baha. Paulo, sa akin ba talaga ang perang ito? Sa Cuba, bilang guro, ang buwan ng sahod ko ay UMP 20,000. Kasama na roon ang halaga ng mga rasyon. Mas maliit pa ang cash na natatanggap ko. Ngunit sa Pilipinas, sa part-time na trabaho, kumita ako ng 7 beses na mas malaki. Hindi ako makapaniwala. Laura, iyan ang nararapat sa iyo para sa iyong pagsisikap, sabi ni Paulo habang tinatapik ang aking likod. Ngunit matagal akong umiyak. Halo-halong tuwa at lungkot ang naramdaman ko. Tuwa dahil ngayon ay maaari na akong kumita ng pera at matulungan ang aking pamilya. Lungkot dahil ang aking mga magulang sa Cuba ay nabubuhay pa rin sa 2,000 bawat buwan. Agad akong nagpadala ng pera sa Cuba. Nagpadala ako ng 15,000, katumbas ng 3 buwang sahod ng aking mga magulang. Kinabukasan,
tumawag ang aking ina. Laura anak, sa iyo ba talaga itong perang kinita mo? Ganyan kalaki sa loob lang ng isang buwan? Nanginginig ang boses ng aking ina. Opo ma, ganyan po talaga magpasahod dito. Mula ngayon, hindi na po kayo kailangang mag-alala ni Papa. Narinig ko ang pag-iyak ng aking ina sa kabilang linya. Ang anak namin, napakagaling. Proud na proud si Mama sa iyo. Sa sandaling iyon, nakumpirma ko na tama ang desisyon kong pumunta sa Pilipinas. Habang unti-unti akong nasasanay sa buhay sa Pilipinas, maraming bagay ang nakakagulat sa akin. Ang pinakagulat ako ay ang sistema ng pampublikong transportasyon. Ang mga bus at ang LRT, MRT ay dumarating kada 5 hanggang 10 minuto. Sa Cuba, ang bus ay dumarating minsan sa 1 oras at hindi mo alam kung kailan eksakto. Normal na maghintay ng 1 o 2 oras. Laging siksika ng mga bus at walang aircon. Ngunit ang mga bus sa Pilipinas ay malinis, malamig at may mauupuan ka pa. Ang LRT, MRT ay mas kamangha-mangha, isang tren na tumatakbo sa ilalim ng lupa. Noong una, natakot ako. Ngunit nang masubukan ko, nalaman kong mabilis ito at laging nasa oras, sumusunod sa schedule. Napakagaling. Sa Cuba, lahat ay hindi tiyak. Hindi mo alam kung kailan darating ang bus, kailan ipapamahagi ang rasyon, o kung kailan magkakaroon ng kuryente. Ngunit sa Pilipinas,